Okay guys, so continue tayo sa previous natin na discussion. So dito is dinetermine natin if singly or doubly reinforced beam yung pagka-analyze natin nung mga beam, no? Under investigation, yeah? So we use yung 2001 NECP code for the previous na video. This time is we use 2010 or 2015 na NECP code. Okay? So okay, sa 2010 or 2015 NECP code, yung limit niya is dito sa, di ba, sa graph natin. Binigyan tayo ng chance na gamitin yung transition zone, yeah? Kasi sa 2001 talagang dito lang tayo naka-limit, no? Sa 0.9, di ba? As intention control lang talaga. Provided ito yung FS natin, no? Dito tayo na-limit. Ngayon sa 2010 or 2015, binigyan tayo ng chance na magamit natin yung dito na part, no? Which is yung 800, no? So bali pwede pang gamitin yung makukuha mong moment dito. So kasi mas malaki yung moment na makukuha mo dito kaysa dito, no? So mas malaki yung makukuha mong moment dito. Pero binigyan ka ng mas higher na safety factor, or yung finito mas maliit na decimal, no? Diba? Mas maliit yung decimal number niya, mas malaki yung higher safety factor na binigay sa'yo. So bali in that case, that is 0.65 plus 0.25 nung FS, diba? Minus FY all over 1,000 minus yung FY. Or bali yung binigay sa atin sa code is 0.65 plus 0.25 ng 800 minus yung FY nito is ilan nga yan? We have 345. Okay, so we have 345, so minus 345 all over 1,000 minus 345. So ito naman yung binigay sa atin na safety factor. So kung gagamitin natin yan, so we will have 0.65 plus 0.25 times nung 800 minus 345 all over 1,000 minus 345. So bale yan, so meron tayong safety factor na 0.824. Okay, yan yung binigay sa atin sa code. And yung corresponding nito in terms of ratio nung C over D, di ba? Kasi yung equivalent nito in terms of strain and steel. Kasi yung dito na part, paper check ko pa yan, yung dito na part, this is 0.005, di ba? Then yung dito sa transition is 0.004. So kung gusto mong kunin yung ratio ng C over D, that is just strain ng concrete all over strain ng concrete plus strain ng steel. And alam natin yung strain ng concrete, that is 0.003. So we have 0.003 plus 0.004. Bali yung dito. Wait lang. Dito magbabago kasi yan, so ES. So kung gusto mong kunin yung point na to, yan dito. So ito yan. Okay? So substitute natin yung value na 0.004. This is just equal to ilan yan? So we have 0.003 all over 0.003 plus 0.004. So that is just
3 over 7 in fraction. Okay? 3 over 7. And pag 0.005, that is just 38. Diba? So, sa previous na video, dinerive ko din yan kung yung mga constant na yan. Pinakita ko yan sa mga previous na video. So, we have 3 over 7. So, bali ito is 3, 7. Dito is 3, 8. Okay? So, ito yung binibigay sa atin na Cmax. Okay? So, bali dito na point. So, dito tayo kukuha nung maximum. Kasi nga mas malaki yung moment na makukuha mo dyan eh. So, yung Cmax dyan is just 3 over 7 nung effective depth. Okay? So, yun na. So, bali meron kang wait lang. So, bali meron ka na ngayong Cmax. That is just 3 over 7 nung effective depth natin. Ilan nga yan? That is 3 over 7 times nung effective depth. We have 586. So, subset ko lang yan. 586. So, ilan to? 3 over 7 times 586. So, therefore, we have 3 over 7 times 586. So, we have 251.143. 251.143 mm. Okay ba? I think nakuha niya yan, no? Ganito na lang, no? I-derive na lang natin yung formula. Okay ba? I-derive na lang natin yung formula. So, mamaya na to. Pero yan na yan. Try natin i-derive yung formula. Diba sa rectangular, sa singly reinforced beam, pag mag-a-analyze tayo ng beam, dapat ganito lang eh. So, meron tayong tension bar, tsaka compression block. Ito yung compression block. And then, meron yung mga forces na mag-act dito. So, provided ito yan, tsaka yung sintry nito, ito yan. No? So, merong mga forces na mag-act dyan. Yun yung CC, which is equivalent to 0.85 FC prime. So, kung ito siya B, ito yung A. So, this is AB. Then, yung dito naman na part, we have the tension force. We have ES. Then, FY. Okay? Kasi naka-Cmax na yan eh. Diba? Diba dito yan na point? So, pag greater yan ng FY, diba dito? So, since if yung FS is greater than FY, so use FS equals FY. Yung gagamitin natin dito is FY. Okay ba? I hope klaro yan. So, ibig sabihin, by summation of forces with respect to X, di ba? By summation of forces with respect to X equals 0, so we have the tensile force equals the compressive force. And yung tensile force natin is ES, then FY. Dito meron tayong 0.85 ng FC prime, EB. So, kung gusto nating Emax to, di ba? So, this must be ES max. So, dapat yung A dyan is also maximum. Okay ba? So, I hope klaro yan, no? So, therefore, kung tawag yan, kung gusto natin kunin yung ES max, meron tayong 0.85 ng FC prime, E max B, all over yung FY. Okay? And alam natin yung still ratio is just ES over BD. So, kung gusto mo makuha yung maximum, so dapat maximum din to. So, substitute natin
We have 0.85 nung FC prime. Then, ito is beta 1 Cmax. Yeah? And we have B all over yung FY. And then, meron pa tayong all over BD. Okay? So, subset ko pa yung value. So, meron akong 0.85 ng FC prime beta 1. Yung Cmax natin is 3 over 7. No? 3 over 7 ng effective depth. Then, times B. All over yung FY. Times B times D. So, ibig sabihin, ito mag-crash out na. Tsaka ito mag-crash out na. Ilan yung 0.85 times 37? 3 divided by 7 times 0.85. So, that is 51 over 140. Okay? So, yung rho max is just equal to, for 2010 this is 2010 or 2015 code. So, we have 51 over 140 51 over 140, then meron tayong beta 1, and then FC prime, and then FY. Okay? So, yun yung magiging rho max natin. So, ibig sabihin, makukompute na natin yung value ng rho max. Using this formula. Okay? So, gamit lang yung formula na to. So, tandaan nyo na lang yan para hindi na kayo mag-derive. Diba? Tandaan nyo na lang. So, bali dito yung mangyayari is meron tayong 51 over 140 yung beta 1 natin kasi less than ng 28. Diba? Since yung FC prime natin is equivalent to 20.7 ba yun? Nakalimutan ko agad. 20.7. So, that is less than 28 megapascal, no? So, this is 20.7 megapascal. So, since this is less than 28 megapascal, which is, yun yung sabi ng code, so we use beta equals 0.85. So, we have 0.85, and then yung FC prime natin is 20.7. Yung FY natin is given, that is 345, no? So, ilan yan? So, we have 51 over 140 times 0.85 times ilan yan? 20.7 all over 345. So, therefore, this is equal to 0.0186. 0.0186. Okay? So, rho max. Or kung gusto mong kunin yung ES max, so that is just rho max nung BD. So, we have 0.0186. Yung B natin is given. 410 yun, di ba? Then, yung effective depth natin is 586. So, that is just equal to. So, yung ES max natin is just equal to. So, meron tayong 0.0186 times 410 times 586. So, yan na, no? So, meron tayong 4468.836 square mm. So, 4468.836. So, yan na, no? So, kung titignan natin at yung tatlong tag 28mm diameter bar, di ba? Yung ES nito tsaka yung rho nito is tsaka yung 6 na 28mm diameter bar, yung ES nito tsaka yung rho nito is given din. Na-compute na natin yan kanina, no? At 28mm diameter bar, yung ES nito tsaka yung rho nito is yan, no?
So, kung kukunin ko yung mga values na yan, di ba ito yan? So, meron akong 5542, ay wait lang. So, bali at 928 millimeter diameter bar, yung ES ko dyan is 5542 square mm. Then, yung rho ko is 0.0231. Then, at 6 na 28 millimeter diameter bar, yung ES natin dyan, tsaka yung rho, yung ES is 3694.51, 3694.51 square mm. And then, yung rho natin is 0.0154, 0.0154. And then, at tatlong tag 28 millimeter diameter bar, yung ES nito tsaka yung rho nito is nagumpit na din natin yan. Yung ES nya is 1847 square mm, while yung rho nya is 0.00767. Okay? So, yan na, no? Kunin ko lang to. Then, lagay ko dun. Okay, ito yan. So, ito yung nakuha natin na value, di ba? So, since yung ito, di ba? Since yung ito is less than nung ES max, so, ibig sabihin, analyze as singly. Reinforce lang dapat, no? So, yung problem nung previous natin na example, kasi sinabi dun na i-analyze mo daw as doble, kaya doble yung pagka-analyze natin. Pero kung hindi niya sabihin kung anong, ano yan, kung ano yung gusto niya ipa-analyze, kung singly or doble, balik ko yung kukuha nung ano niya, yung type niya, so kung singly or doble, so ganito, no? So, bali singly yan. Or is this, ito less than din ng rho max, no? So, kaya singly pa rin, no? Nandito naman sa 628, may kita natin na less than pa rin to ng ES max, no? So, ibig sabihin, singly pa rin yung analysis, or by still ratio, this is less than by rho max, so singly pa rin yung analysis dapat, no? Then, dito is greater na siya ng ES max, di ba? So, ibig sabihin, doble siya. Doble siya, no? Kasi yung ES max ba, imagine mo yung 328.1847 lang yung kailangan niyang bars, no? Then, sa analysis natin sa doble, kung titignan natin, ito yun, di ba? Meron tayong free body diagram 1 and free body diagram 2. So, yung nangyari is hanggang dito lang siya sa free body diagram, which is similar dito sa singly analysis, no? Di ba? Compression block lang tsaka yung rebar. Compression block tsaka rebar. So, singly lang yung analysis. Kasi kailangan maabot siya or kailangan lumampas siya dun sa Emax para dito sa pre-body diagram yung exist na moment na i-resist or yung difference nung ano mo, yung ES tsaka yung ES max, dun may lagay dito sa ES2 which is under sa free body diagram 2. So, ganun yan, no? So, since ito din is hindi umabot sa ES max, so hanggang free body diagram lang yung analysis or singly lang yung analysis na kailangan, no? Doon pag ilagay mo yung, doon pag i-analyze mo siya, for example, analyze mo yung beam as singly, so mali talaga yung value nun, no? Kumpara dun sa nag-analyze ka as doubly, you know? Bali, inassume mo na yung compression bar is andun talaga, no? Andun talaga siya. Kasama siya sa analysis, no? So anyway, then mapansin mo pag 9 na yung bars, bali 9 na 28mm diameter bar, so yan, no? Mag-murder na siya ng ES max which is 4468. So yan na, no? So kailangan mo na ng hanggang dito na yung analysis mo. Hanggang pre-body diagram to. Kasi sumobra na siya, no?
So, bali yung sobra nun, dito mo ilagay sa AS2. Kaya, kailangan mo ng doble analysis. I think nakuha nyo yung point ko. Kasi sa previous video, pinakita ko rin yan, no? So, yun lang guys, sa pag-determine kung singly or doubly using 2001 and 2010 NECP code. So, I hope it is clear to you at saka may natutunan kayo. Ay may kita mo rin based on still ratio na mas malaki to kaysa sa maximum natin, no? Kaya doble yung analysis dapat. Okay ba? So, yun lang guys. So, see you in the next video. Thank you.